Nagsimula na ang unang araw ng public viewing sa mga labi ni Pope Francis na nakalagak na sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Maraming Katoliko ang matyagang pumila. Masilayan lang ang mga labi ng yumaong Santo Papa. Ang ilan sa kanila, maagang nag-abang sa St. Peter's Square, baon ng kani-kanilang panalangin. Magtatagal hanggang sa Biyernes ang public viewing. Sa Sabado, ililibing ang Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major na kanyang hiniling na maging huling himlayan ng kanyang mga labi. At bago po binuksan sa public viewing, ipinunisisyon muna ang mga labi ni Pope Francis mula po sa kanyang apartment sa Casa Santa Marta patungong St. Peter Basilica. Maraming Katoliko ang nag-abang sa Santo Papa, kabilang po ang ilan nating kababayan na sinalubong si Pope Francis ng dasal at palakpakan. Nakatutok si Salima Refran. Panalangin, luha at palakpak. Ganyan sinalubong ng mga Katolikong nag-abang sa St. Peter's Square ang labi ni Pope Francis. Alas 9 ng umaga sa Vatican o alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas nang simulan ng prosesyon o paglipat ng labi ng Santo Papa mula sa Casa Santa Marta kung saan siya nakatira at pumanaw patungong St. Peter's Basilica kung saan naman gagawin ang public viewing ng kanyang labi. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sa Casa Santa Marta, nagkaroon muna ng pagbabasbas sa pangunguna ni Cardinal Kevin Farrell, ang Camerlengo ng Roman Church. Sinundan ito ng prosesyon na dinaluhan ng iba't ibang kardinal, kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Maaga ring nag-abang ang ilang Katoliko sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng ilan nating kababayan. Ang health worker na si Jerry Rustia, nakadalo pa raw sa huling misa ng Santo Papa nitong Easter Sunday. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. Nalulungkot din ang pamilya sa Bulao mula Amerika at nagbabakasyon ngayon sa Vatican dahil di na naabutan si Pope Francis. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Bumiyahe rin mula sa Bergamo, Italy ang pamilya ng OFW na si Lydia para masilayan ulit ang Santo Papa. Pero kasabay ng pagbisita nila sa Vatican, lumabas ang balitang pumanaw na ang Santo Papa sa edad na 88. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Very sad talaga. Gusto talagang umiyak ng aming mga kasama. Pagkapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay sa gitna ng altar ang labi ni Pope Francis. Pinangunahan ni Cardinal Farrell ang Liturgy of the Word na sinundan ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, sinimula ng public viewing sa labi ng Santo Papa. Magtatagal ito hanggang sa Biyernes. Sa Sabado, gaganapin ang funeral ng Santo Papa. Mula sa St. Peter's Basilica ay dadalhin ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad gaya ni na US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron at Prince William ng United Kingdom bilang representative ng British royal family. Kabilang din sa mga dadalo sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.